Barangay LS 97.1. 97.1. O tayo ay forever. Forever! 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 Dear Papa Dudut, una sa lahat ay gusto ko pong malaman ninyo na isa po ko sa inyong mga super loyal na kabarangay. At pinapakinggan ko na po ang inyong programa mula noong nasa college pa ako. At ngayon nagtatrabaho na po ako ay sinusubaybayan ko pa rin ang inyong programa hanggat sa aking makakaya. Kaya maraming salamat po sakaling isa po ko sa inyong mapipiling basahin na sulat on air. Ako po si Carol, 25 years old at nagtatrabaho bilang isang training coordinator sa isang call center sa Quezon City. At dahil nakatira po ako originally sa Cavite, ay matapos ang ilang buwan kong pagtatrabaho sa call center, ay nagrent na ako sa isang maliit na kwarto na medyo malapit lang sa aking pinagtatrabahuhan para hindi na ako mapagod sa pang-araw-araw na biyahe. Simpleng tao lamang po ako, Papa Dudut. At simple lang din ang pangarap ko sa buhay. Ang makapagtrabaho, yumaman at magkapamilya. Responsable po akong tao. Kaya nga sa tingin ko ay yun din ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin akong boyfriend. Sa katunayan ay no boyfriend since birth po ako, Papa Dudut. At ngayong 25 na ako ay medyo nakakaisip na nga akong lumandi. Total ay may trabaho na ako. May naipon na rin naman ako kahit papaano. Ready na akong magka-love life. Ang kaso nga lang, yung mga panahon na dapat ay ginugugol ko para sa sarili ko ay kadalasan ay napupunta sa pag-aayos at pagsasalba sa mga gulo. At sakit ng ulo na pinapasok ng best friend ko na si Lyra. Kaedad ko lang din si Lyra, Papa Dudut. 25 years old lang din siya. Pero ang layo-layo ng maturity naming dalawa sa isa't isa. Kung ako pakiramdam ko ay 35 years old na akong mag-isip. Si Lyra naman pakiramdam ko ay parang na-stuck sa pagiging teenager. Actually, high school pa lamang naman ay medyo pasaway na talaga si Lyra. Pero habang tumatanda siya ay parang mas lumalala ang kanyang sitwasyon. At ayoko mang gamitin ang term na yon dahil best friend ko si Lyra, Papa Dudut, ay naging isa siyang emotional vampire sa akin. Emotional vampire. Ito daw yung mga tao na kapag kasama mo ay parang hinihigop ng taong yon ang lakas at ang saya sa buhay mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. At masakit mang sabihin, Papa Dudut, ay naging ganyan na ang tingin ko kay Lyra. Matapos ng lahat ng pinagdaanan kong paghihirap bilang nag-iisang best friend niya. Ang malungkot dyan, Papa Dudut, ay alam ko naman pong hindi niya yon sinasadya. At kung ano man ang nangyaring hindi maganda sa buhay niya, ay hindi naman niya ginusto. Talagang impulsive lang siya na tao. At sa tingin ko ay may factor din na galing siya sa isang broken family. Single mom kasi ang kanyang nanay at magkaiba pa sila ng tatay ng kapatid niya. Pero kahit na gusto kong magalit at iwanan na sa ere si Lyra, ay palagi akong inuunahan ng guilt. Alam ko kasi, Papa Dudut, na ako lang ang maaasahan niya. Bukod pa dyan ay sweet naman si Lyra. At maraming beses ko na ring napatunayan na kapag ako naman ang naatraso at nagkaroon ng problema, ay makikipagpatayan talaga siya, maipagtanggol lamang ako. Sa katunayan ay nasa ganong sitwasyon nga kami nang una kaming magkakilala. Yak! Tinan mo yung babae, oh! Miss! Miss! Tagus ka! Puto, gusto mo? Ako? Dugyot! Dugyot! Woo!
Girl, okay ka lang? Ako ba? Ay nako, hindi. May iba pa bang umiiyak dito? Oo, okay lang ako. Teka, parang may nasusunog. Tangek. Huy, kalma ka lang. Nagyoyosi ka? Shh! Mukha kang ewan. Parang tanga naman to. Ngayon ka lang ba nakaamoy ng yosi? Hindi ko naman kasi kaagad naisip na yosi yung amoy na yun eh. Malamang nasa school tayo kaya hindi ko naisip na may magyoyosi dito. Bawal kaya yan? Tangek. Kaya nga ako nandito kasi alam kong bawal. Teka, bakit puro dugo yung palda mo? Ano nangyari sa'yo? Ngayon ka lang ba nakakita ng tinagusan? Tagos yan, ba't nasa harap? Sinusubukan ko ang gawa ng paraan kaya inikot ko yung palda ko para matakpan ko na lang ng bag. Kaso ang laki-laki pala. Pinagtatawanan na ako ng mga lalaki sa kantin eh. Dugyot daw ako. Kaya ka umiyak. Oo. Girl, ano ka ba naman? Tagos lang yan. At saka ano naman kung pagtawanan ka nila? Ano ka ba? First week ng klase natin sa high school ngayon. Forever na nilang iisipin na nakakadiri ako. Girl, next month makakalimutan na nila yan. For sure, meron pang ibang mga estudyanteng gagawa ng mas nakakahiyang mga bagay na pagchichismisan nila. Paano kung hindi? Ay naku! Sige, magubad ka. Ano? Teka, bakit mo nilaki yung pintuan ng CR? Bakit ka nagtatanggal ng palda? Ubarin mo na yung palda mo at ako magsusuot niyan. Suotin mo yung sa akin. Ha? Oh, di ba? Nahihiya ka ng pagtawanan dyan sa tagus mo? Paano ka? Sus! Wala akong pakialam sa mga yan. Tsaka feeling ko, masisipa rin naman ako dito sa eskwelahan natin pagdating ng panahon eh. Sigurado ka? Oo nga, sabi. Teka, bago tayo magpalit, ako nga pala si Carol. Ako naman si Lyra. Thank you, Lyra. Walang anuman. Tanawin mo na lang itong malaking utang na loob sa akin na balang araw sisingilin ko. Ha? Joke lang. Sige na, dami pang drama. Ang hindi ko po akalain papadudot ay yung biro sa akin ni Lyra. Natanawin ko na lang daw na malaking utang na loob yung kanyang pagtulong sa akin ay mangyayari pala talaga in the future. Matapos ang insidente na yon ay naging close kami ni Lyra. Kahit na hindi kami magka-section. Meron din naman ako mga naging barkada sa mga ka-section ko pero si Lyra ang naging pinaka-close ko. Siya rin naman kasi ang lapit sa akin ng lapit. Wala kasi siyang makabarkada sa section nila at palagi pa siyang napapaaway sa school. Parang naging outcast ba si Lyra papadudot? At ako naman kahit na alam ko na may pagkamabigat nga ang aura at karakter ni Lyra ay pinagpapatuloy ko pa rin ang pakikipagkaibigan sa kanya. Siguro dala na rin ang awa. At dahil na rin siguro sa konting pride dahil alam ko na sa lahat ng tao sa school, ako lang ang nakakasundo niya. At tama nga po si Lyra papadudot. Ilang beses nga siyang pinagmumuntik-muntikang masipa sa school dahil sa mga kung ano-anong kabulastugan na pinapasok niya. Palaging late, absent, sumasagot sa teacher at napapaaway sa mga estudyante. Pero hanggang suspension lang din naman ang inaabot ni Lyra papadudot. Matalino kasi siya at siguro yung school namin ay umaasa na maayos pa nila siya at balang araw ay makakapagbigay ito ng karangalan sa eskwelahan. Siya kasi yung tipo ng estudyante na kahit na hindi pumapasok at nagsasubmit ng mga assignment ay nakakapasa sa mga exams. Hindi nga po yun nagdadala ng notebook sa klase. Pero natatandaan niya lahat ng tinuturo. At nung nakausap siya ay napag-alaman na kaya lang daw ito pumapasok sa school ay para makasama ko. Siguro ay dahil wala daw ito makausap sa bahay at ibang makaibigan sa school. Ayon din sa chismis na nakuha ko ay mukhang si Lyra kasi ang may pinakamataas na IQ sa buong batch namin. Kaya naman po maski ako ay nasasayangan kay Lyra papadudot. Naging unconscious mission ko na po siguro tuloy ang matulungan siya na maayos ang buhay niya.
At dahil maski ang mga kabarkada ko ay iritable kay Lyra, eventually po ay maski ako ay hindi na nila inaaya sa mga lakad nila dahil alam nilang isasama ko lang si Lyra doon. At noong tumagal-tagal na nga ay pati tuloy ako. Si Lyra na lang ang naging kaibigan ko. Sa awa ng Diyos ay nakagraduate naman po si Lyra na kasabay namin. At noong college na, dahil wala din naman po siyang balak na kahit na ano, ay kinuha na lang din niya ang kursong education para daw maging magkaklase kami. Pangarap ko po kasi dati ang maging teacher. At itong si Lyra, nakiride na rin. Alam ko rin naman po kahit na wala sa loob niya ang pag-aaral, ay maitatawid naman niya ang kolehiyo. Kagaya ng nagawa niya noong high school kami. Masaya lang din po ako na dahil din sa akin ay nagkaroon din ng interes itong si Lyra na makapagtapos ng pag-aaral. Pero nagbago po ang lahat ng nakilala ni Lyra si Larry. Nakilala niya lang po itong si Larry sa isang gimikan. At kinabukasan ay tinawagan niya lang po ako bigla at excited na kwentuhan na nahanap na raw niya ang soulmate niya. In short ay naging boyfriend po niya si Larry. At matapos nga ang ilang araw ay hindi na ito pumasok sa school namin at sinamahan na lang palagi si Larry. 19 pa lang po si Lyra noon. Samantalang yung Larry naman ay 26 years old na. At bukod sa mas matanda po si Larry kay Lyra, ay hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral itong Larry na ito dahil puro pagbabasketball at liga ang inaatupag. At ito pong si Lyra ay halos doon na nga rin natutulog sa bahay ni Larry. Kaya naman po matapos ang 3 buwan ay bigla na lang ulit tumawag sa akin si Lyra at gustong makipagkita. At hindi pa man niya sa akin sinasabi ay alam ko nang meron po itong malaking problema. Han, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Han, delayed ako. Anong ibig mong sabihing delayed? Han, buntis ako. Ano? Baka naman na-delay lang na konti. Nag-pregnancy test na ako. Buntis talaga ako. To. Anong balak mong gawin dyan? Ha? Bakit ako lang? At saka sigurado ka bang akin yan? Ano? Sino pa ba? Malay ko. Hindi naman buong araw alam ko pinag-aagawa mo ah. Kapal ng mukha mo? Ako pa uusgahan mo ng ganyan? Kung meron sa ating dalawang nangangaliwa, ikaw yun. Hindi ko paninindigan yan. Kapal ng mukha mo! Ako sasampalin mo ha? Ako lang pwedeng gumawa niyan sa'yo! Ayoko na! Honest na ako dito! Di umalis ka! Wala akong pakialam sa'yo! Uy, Lyra, ano nangyari sa'yo? Tumawag ako sa mama mo. Madalang ka na rin palang umuwi sa bahay ninyo. Oo Actually, galit nga sa akin ngayon si Mama. Saan ka natutulog? Doon, kina Larry. Kumusta ka naman? Ano nang balita sa'yo? Carol, naghiwalay na kami ni Larry. Ha? Bakit? Carol, buntis ako. Ano? 2 months na akong delayed. Ano ba yan, Lyra? So anong sabi ni Larry? Ayun, ayaw niyang panindigan. Ano? Ang kapal naman ang mukha niya. Sinasabi niya, sigurado daw ba ako na siya ang tatay nito? What? Nasaan ba yan? Dali, sugurin natin. Na, ayoko magmukhang kawawa. Lyra, ano ka ba? Anak niya yan. Hindi naman po pwedeng matapos niyang magpakasaya. Ngayong buntis ka na, bigla na lang siyang mawawala. Anong balak niya? Dispatchahin sa'yo yung anak niya? Carol, ayoko na rin Tama lang naman talaga na hiniwalayan mo yung magaling na lalaki na yan. Pero hindi tama yung iiwan ka niya sa area at hindi niya yan panindigan. No, ang ibig kong sabihin,
Ayoko na rin dalhin tong bata. Anong ibig mong sabihin? Carol, gusto ko ipalaglag tong bata. What? Bakit mo gagawin yun? Wala namang kasalanan yung bata. Ayoko rin namang buhayin tong batang hindi naman ako handa na maging nanay. Tapos wala rin siyang tatay. Walang may gusto sa batang to. Lyra naman. Kilabutan ka naman. Carol, ayoko matulad sa akin ng anak ko. Yung nanay ko, alam ko, ayaw niya naman sa akin eh. Magkaiba pa kami ng tatay ng kapatid ko. Ayoko lumaki yung batang to na pakiramdam niya walang may gusto sa kanya sa mundo. Na aksidente lang siya. Lyra, hindi ka aksidente, okay? At wag mong sabihin na walang may gusto sa'yo dito sa mundo. Ako, anong tawag mo sa akin? Best friend mo ko. At ang nanay mo, sigurado ako kahit malayo kayo sa isa't isa, mahal ka rin nun. Carol, samahan mo na lang ako please. Samahan mo ko ipalaglag tong bata. No! Ayoko! Hindi ko pwedeng gawin yon. Kala ko ba magkaibigan tayo? Buo na ang desisyon ko. Gusto ko ipalaglag tong bata. Pero hindi ko kayang gawin to mag-isa. Kailangan ko ng kasama. Lyra, magkaibigan tayo pero hindi ko pwedeng gawin yan. Labag yan sa paniniwala ko sa buhay. I'm sorry. Please, Carol, please. Hindi ko kayang pumunta doon na mag-isa. Isa pa, alam ko namang magiging delikado yung procedure eh. Ano kung may mangyari din sa akin? Kaya nga eh. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Kasalanan yan eh. Kunda nga naman kasi, Lyra. Pwede naman kayong mag-condom eh. Ayaw kasi ni Larry eh. Oh, mas lalo umiinit yung dugo ko dyan sa lalaki na yan eh. Dapat hindi ka pumayag. Napaka-irresponsable ng ginawa niyong yan. Alam ko. Kaya nga gusto ko na lang ipalaglag eh. Para pag uwi ko sa amin, wala nang problema. Lyra, pag nawala naman yung bata, hindi naman matatapos ang problema mo. Baka nga mas lumala pa dahil mumultuhin ka ng konsensya mo. Sige. Salamat na lang, Carol. Alis na ako. Hoy! Lyra! Sandali lang mag-usap pa tayo! Matapos po noon ay hindi na ako kinontak pang muli ni Lyra sa loob ng ilang linggo, Papa Dudut. Dahil din sa pangyayaring yon ay hindi na rin po ako pinatulog ng konsensya ko sa loob ng ilang araw. Naisip ko na siguro kung maayos lang ang pagpapaliwanag at pakikitungo na ginawa ko ay baka hindi siya naging defensive at umalis ka agad. Nag-guilty din po ako dahil alam kong mahirap ang pinagdadaanan ni Lyra. At alam kong sa panahon na yon, kailangan niya ng kaibigan at karamay. Kaya naman po ay minabuti ko na rin hanapin at kausapin yung Larry. Hindi po naging madali dahil nung minessage ko siya sa social media ay hindi rin naman po niya sinasagot ang mga messages. At kahit na ano pong pangungonsensya at mga mura ang sinasabi ko sa kanya ay dinedma lang po niya. At nakita ko na lang po sa mga post niya na parang may bago na itong GF. At nung minessage ko po yung bago nitong GF ay ako patuloy ang napasama. Kung ano-anong threats at pang-aalipusta ang ginawa sa akin ng mga kamag-anak at kaibigan ng Larry at ng bagong GF nito. Ang nangyari, nabaliktad pa. Ako patuloy ang napahiya sa mga kakilala ko sa social media dahil sa pangtutrol ng mga kakilala ng Larry. Hanggang sa ako na lang po ang sumuko at tinigilan ko na i-message sila. Sinabi ko na lang po sa sarili ko na si Lyra nga, nilat ko na ang pangyayari at nagpatalo na. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Kaibigan lang ako. Isang araw ay kinontak akong muli ni Lyra, Papa Dudut. Nalaman ko na umuwi na pala siya sa kanila. At hindi niya itinuloy ang pagpapalaglag sa bata. Nakahinga po ako ng maluwag nang marinig ko yon. Pero ang problema po ay hindi pala niya sinasabi sa mama niya na buntis siya. At wala pa siyang balak na ipaalam yon sa mga magulang niya. Pinayuhan ko po si Lyra na mas makakabuti na sabihin na niya sa mama niya ang nangyari dahil malalaman din naman ng mga tao sa bahay nila
ang katotohanan. Pero natatakot po si Lyra dahil sigurado daw siya na palalayasin daw siya ng kanyang mama kung magkataon. Lalo pat wala din itong kaalam-alam na hindi na siya pumapasok sa school. Ang nangyari po pala, Papa Dudut, ay kumukuha pa rin siya ng pang-tuition at baon si Lyra sa mama niya. Kahit na hindi na po siya pumapasok. At nang banggitin ko ulit sa kanya na kausapin niyang muli si Larry at panagutin sa anak nito ay naging defensive po si Lyra. Ang sabi niya po ay ayaw na ayaw daw niyang makita kahit na kailan si Larry. And besides, ang alam daw po nito ay pinalaglag na niya ang kanilang anak. Sa punto pong yon ay hindi ko na alam kung kanino talaga ako magagalit, Papa Dudut. Kung kay Larry ba o kay Lyra. Pero pinigilan ko na lang po ang sarili ko at sinuportahan ko na lang po muna siya dahil natatakot din po ako na baka mapano ang bata na ipinagbubuntis niya. Inoferan ko po si Lyra na samahan siya sa mama niya na magtapat ng katotohanan. Umuo naman po si Lyra at sinabi na sige daw, bubuelo lamang siya. Pero matapos po ang 2 linggo ay nagulat po ako dahil bigla na lang pong dumating si Lyra sa bahay namin. At laking gulat ko na bitbit na niya ang lahat ng gamit niya. Sa puntong yon, kahit nakabado ako dahil final exams na namin kinabukasan at kailangan ko pang mag-review, ay agad ko pong inasikaso ang kaibigan kong nangangailangan ng tulong. Lyra, dumaan ako sa school book kanina. Ano, Ma? Ang tagal-tagal ko nang inutos sa'yo na ikuha ng application form itong kapatid mo. Hindi mo naman ginagawa. Ako nang nagkusa. Siguro kasi nakakalimutan. Nakakalimutan? Bakit? Ano bang pinagkakaabalahan mo't nakakalimutan mo? Busy lang kasi ako sa school ngayon. Sinungaling! Nagtanong ako sa registrar at doon ko nalaman na 1 semester ka palang hindi pumapasok. Saan mo dinadala yung mga pang-tuition na ibinibigay ko sa'yo? Yung mga baon mo? Ho? Siguro hindi ka naman doon kinakarol nakikitulog, ano? Siguro doon sa boyfriend mong squatter ka tumira, no? Umamin ka. Oo, Ma. Sorry. Sinasabi ko na nga ba eh. Kinukutuban na ako sa'yo eh. Baka mamaya na buntis ka pa nung lalaki na yon. Ay, walang hiya! Buntis ka? Buntis ka nga! Nagpabuntis ka sa squatter na yon? Nag-drop out ka sa college? Nagpabuntis ka pa sa squatter? Ano ba talagang gusto mo mangyari sa buhay mo, ha? Ang maging patapon? Tandaan mo, hindi ko matatanggap yung lalaki na yan. Pati na yung ipinagbubuntis mo sa pamamahay ko. Di wag! Lyra, ano nangyari? Gabing-gabi na. Carol, pwede bang dito muna ako sa inyo? Carol, sino yan? Ma, si Lyra. Oh, Lyra anak. Ano nangyari? Tita, pwede po bang dito muna ako? Nag-away po kasi kami ni Mama eh. Ganun ba? O sige, pasok ka. Kumain ka na ba? Okay lang po tita, huwag na kayong mag-abala. Ano bang nangyari? Tita, ano po kasi umalis na po ako sa amin. Bakit naman? Anong dahilan? Nag-away po kasi kami ni Mama. Ano bang pinag-awayan ninyo? Ano po, buntis po ako. Ilang buwan na? 4.5 months po. Halika nga bata ka. Nasaan ba ang tatay niyan? Nakipag-iwalay na po ako. Ayaw po akong panindigan. Ano? Anong sabi ng mama mo? Yun na nga po tita eh. Nung sinabi ko po na buntis ako, nagalit po siya. Tapos ako na po yung kusang umalis sa amin. Ay naku, bakit ka umalis?
Syempre magagalit ang nanay mo dahil nalaman niya na nabuntis ka. Natural lang naman yun. Halika, iyahatid ka namin sa bahay ninyo. Ako nang kakausap sa mama mo. Itawag na po, please. Kung pabigat lang po ako dito, aalis na lang po ako. Ay nako, Lyra. Huwag ka nang umalis. Oras na ng gabi Maglalakad ka sa kalsada, buntis ka pa. Sige na, dito ka na magpalipas ng gabi. Pero pag-isipan mo munang mabuti ang desisyon mong paglalayas na yan, ha? Oy, Carol, halika na nga muna sa itaas. Ayusin na natin yung tutulugan ni Lyra. Carol, kausapin mo mabuti ang si Lyra, ha? Ang kailangan niya ngayon ay yung pamilya niya. Kumbinsihin mong bumalik yun sa kanila. Hindi naman po close si Lyra sa pamilya niya, di ba? Ako lang po ang naaasahan niya eh. Ay nako, Carol. High school pa lang kayo kung ano-ano nang pinapasok na gulo niyang kaibigan mong yan. Mahirap yan. 4 na buwan na siyang buntis. Kung dito siya titira sa atin, cargo natin yan. Kung ano man ang mangyari sa kanya. Tapos, paano yan? Exams niyo pa bukas, hindi ba? Ma, actually, hindi na pumapasok si Lyra eh. Nag-drop out na po siya. Ano? Ay, naku naman yung batang yan, oo. Kaya di naman pala nagalit ang nanay niya sa kanya eh. Ano bang balak niyang gawin sa buhay niya? Kahit nalabag sa loob ni Mama ay ipinaglaban ko po na kupkupin namin ang pansamantala si Lyra. Pero nang talagang malaki na po ang tiyan ni Lyra at mga 6 or 7 months na po siyang buntis ay hindi na po nakatiis si Mama. Kinausap niya po ng masinsinan si Lyra at kinumbinse na mas makakabuti kung uuwi muna siya sa kanila dahil baka manganak na siya anytime soon. Inassure na lang po ni Mama na anytime na magkaproblema si Lyra ay naroon lang naman kami para tumulong. Para din po makasiguro kami na magiging maayos ang pagbalik ni Lyra sa kanila, ay sumama po kami ni Mama sa kanya para makausap po ni Mama at mapaliwanagan ang nanay ni Lyra. At doon na nga po ako naawa ng gusto kay Lyra, Papa Dudut. Pagbukas pa lang ng pintuan ay hindi man lang niyakap o kinumusta ng nanay ni Lyra ang anak niya. Ang una pa pong sinabi ay anong ginagawa niyo dito? At nang makausap po sila ni Mama ay kitang-kita ko kung paano naging defensive ang nanay ni Lyra. May kasabihan po tayo na hindi matitiis ng nanay ang anak nito. Pero sa kaso po ni Lyra ay pakiramdam ko ang nanay niya po ang exception to the rule. Sa katunayan nga po, pag-uwi namin sa bahay ni Mama ay nabanggit din niya kaya naman daw siguro pala naging ganon si Lyra dahil yung nanay nito ay walang kaamor-amor sa anak nito. Nairaos naman po ni Lyra ang panganganak at binisita na po namin siya sa ospital. Pagkatapos po noon ay malimit ko na rin po siyang binibisita sa bahay nila. At doon ko nga rin po nakita na talagang hirap pa itong si Lyra sa pagiging nanay. In fact, kapag umiiyak nga po ang bata ay pinababayaan niya lang minsan. At kung minsan pa nga ay tinatakpan niya ang crib ng kumot para daw hindi masyadong maingay. Ako na nga po ang naaawa dun sa bata, Papa Dudut. Kaya kapag nandun ako ay malimit na ako ang kumakarga at umaalo sa baby niya. Pinangalanan niya po ang baby na si Carlo para daw po malapit sa pangalan ko. At noong binyag na nga po ay kinuha niya ako na maging ninang ng anak niya. Isa nga naman po yon sa mga nakakaawa na bagay na nasaksihan ko. Dahil ang bisita lang sa binyag ng bata ay kami ni Mama. May iba pa rin naman daw pong ninong at ninang na tinawagan si Lyra. Pero ako lang ang pumunta. At matapos ng binyag sa simbahan ay kumain lang kami sa isang fast food ni na Mama at ng kapatid niya. Hindi na nga rin sumama ang nanay ni Lyra dahil may lakad pa raw po ito. Nang nag 1-year-old na nga po si baby Carlo ay tuluyan na nga pong naghanap na ng trabaho si Lyra. At hindi na tinapos ang kanyang pag-aaral.
Nakakuha naman po siya ng trabaho bilang isang crew sa fast food. At dahil masyado pang bata ang anak niya, ay kumuha rin sila ng katukatulong sa pag-aalaga. Pero dahil medyo hirap na rin po sila ng mama niya sa pera, dahil nga sa dagdag gastos ng bata ay madalas din na papalit-palit sila ng nakakatulong dahil hindi nila mabayaran ng tama. At sa mga ganong pagkakataon kapag may emergency, ay sa akin humihingi ng tulong si Lyra. Carol, hindi pa rin nasusundo ni Lyra si Carlo? Ama, hindi pa po eh. Alak ka. Magkaalauna na. May OJT ka pa bukas. Paano ka dyan? Gusto mo ba na ako na mag-alaga riyan? Okay lang po, ma. Sige na po, matulog na kayo. May trabaho pa rin kayo bukas. Parating na rin po siguro si Lyra. Tinawagan mo na ba? Ano ang sabi? Opo. Sabi niya po malilate lang daw po at nag-OT sila sa trabaho. Ay, ano ba yan? Wala pa rin ba silang nakukuha na yaya? Wala pa daw po eh. Ay, siya. Sige. Akit na ako sa taas ha. Matutulog na ulit ako. Sige po, ma. Good night. Shh! Sleep na. Sleep ka na. Darating na si mama mo. Ano ba naman yan? Nasaan ka na ba? Hello? Lyra! Ano ka ba? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo ah. Hindi ka man lang sumagot o mag-reply. Nasaan ka na ba? Nandito na. Pababa na ng taxi. Mas tapat niya na. Ay naku, salamat naman. Akala ko ba may OT kayo? Bakit lasing ka? Ano kasi, nagkayaan kasi kami ng mga katrabaho ko. Kasama namin si Sir Maki. Di syempre, makakatanggi pa ba ako? Chance ko na yun. Ano? Nakikipag-inuman at landian ka? Samantalang yung anak mo andito. Kanina pa iyak ng iyak. Sorry na, pasensya na ninang. Alam mo naman sobrang crush ko si Sir Maki . I think, pagkatapos nga ng gabi na to, in love na ako sa kanya. Ay naku, anong in love ang sinasabi mo? May asawa na yung tao. Ex-wife. Hiwalay na rin naman sila Ex-wife? Bakit? Annulled ba sila? Hanggat hindi pa sila annulled nung asawa niya, may asawa pa rin siyang tao. Kabit ka pa rin. Ang oy mo naman, Carol. Ito naman, pinapakilig ko lang naman sarili ko Alam ko naman wala rin naman pupuntahan yung paggusto ko kay Sir Maki. Pero alam mo ba, shucks friend, kanina kaming dalawa na lang naiwan dun sa restaurant. Umalis na silang lahat, pero nagstay siya. Tapos nagkwentuhan lang kami. Nag-aaya pa nga sana siya nang pumunta kami somewhere, pero hindi ako pumayag. Sabi ko, kailangan ko sunduin na yung anak ko Wow! At buti naman, kahit na sa ganyang estado mo, naaalala mo pa rin yung anak mo na nandito. Lyra, may OJT pa ako bukas ng maaga. 2 oras ang biyahe ko papunta sa opisina. Kailangan kong gumising ng 4:00. Anong oras na? Ay! OMG, sorry! Nakalimutan ko na may OJT ka. So kung naalala mo pala na may OJT ako bukas, hindi ka makikipag-inuman? Kukunin mo na agad itong anak mo? Pero dahil akala mo wala, nagpakasaya ka. Lyra, habang nakikipaglandian ka dyan sa crush mong may asawa, ako andito nag-aalaga ng anak mo. Ano ka ba naman? Sorry na. Pasensya, hindi na mauulit. Pero friend, teka lang Pwede ba umidlip muna ako ng kaunti dito? Antok na kasi ako Siya, sige, umidlip ka na muna. Naku po, bigyan niyo pa ako ng konting pasensya. Hindi ko na po nagising si Lyra ng gabing yon, kaya pinabayaan ko na lang po siyang matulog sa sofa namin. At para hindi na rin po maabala sina mama ay doon na lang din po ako natulog sa may sala, Papa Dudut. Mabuti na nga lang ay napatulog ko rin ang inaanak kong si Carlo
Kaya naman nakaidlip ako kahit na papaano. Pero kapag umiiyak po ang bata ay nagigising din ako kaya mababaw din naman ang naging tulog ko. Nang paalis na po ako papunta ng OJT ay saka ko na lang ginising si Lyra. At naging pahirapan pa ito. Mabuti na nga lang po ay bago bumaba si na mama para sa almusal ay nakaalis na kami. Yun na po siguro ang pinakamalala na ginawang pagpapabaya ni Lyra sa anak niya sa mga panahong yon. At ipinangako ko na rin po sa sarili ko na hindi na po siya makakaulit sa akin ng ganon. At sa kabutihang palad naman po ay naging mas responsable si Lyra. Sa iba pang mga pagkakataon na iniwan at ipinapaalaga niya sa akin ang anak niya. Pero eventually po Papa Dudut ay etong crush ni Lyra na manager niya sa fast food ay nakarelasyon din niya. Kung yung Larry po ay 7 years ang tanda sa kanya. This time itong si Sir Maki na naging boyfriend niya po ay 10 years naman ang tanda sa kanya. Meron ng 2 anak na nasa poder ng kanyang asawa. At matapos nga po ng ilang buwan lang mula nang sila ay naging magkarelasyon, ay nakipag-live-in na nga po itong si Lyra sa bago niyang boyfriend na si Maki. Graduate na po ako ng college at agad ding nakahanap ng trabaho. Samantalang ito pong si Lyra ay madalang na muling nakikipag-communicate sa akin. Ganun po kasi ang sakit ni Lyra. Kapag may bago siyang karelasyon ay nawawala siya sa radar. Parang umiikot lang ang mundo niya sa tao na yon. At kapag kinukumusta ko naman sila ng inaanak ko, ay sinasabi naman niya na maayos po sila. At mahal na mahal daw sila ni Maki. Nang marinig ko po ito Papa Dudut ay naging medyo kampante na ako para sa kaibigan ko. Ang sabi ko sa sarili ko kahit na siguro hiwalay sa asawa at malaki ang agwat nila sa kanyang asawa ay mukhang finally ay nakakuha naman siya ng tao na mag-aalaga sa kanya. Medyo pangit man pong pakinggan Papa Dudut, pero 3 taon din pong medyo naging tahimik ang buhay ko at nakahinga ako sa mga sakit ng ulo na ibinibigay sa akin ni Lyra bilang best friend niya at ninang ng anak niya. Padalang na lang po ang pagkikita namin. Hanggang sa umabot sa nagkakausap na lang kami kapag birthday ng inaanak ko o kung hindi man ay kapag Pasko. Pero sa 3 taon po na nagsasama sila nung Maki ay never din po na sumama itong si Maki at nakipagkwentuhan sa amin. At minsan nga ay hindi ko alam kung ini-imagine ko lang ay parang ang saya-saya ni Lyra kapag hindi niya kasama si Maki. Eventually po ay lumipat na nga po ako ng trabaho at bumukod na rin sa bahay namin. At ilang buwan matapos kong kumuha ng sarili kong apartment ay nagulat na lamang ako nang bigla namang sumulpot si Lyra sa pintuan ko. Lyra, oh my gosh! Ano nangyari dyan sa mukha mo? Carol, okay lang ba kung dito muna kami ni Carlo? Dali, pasok kayo. Ano nangyari? Bakit ka may black eye? Carol, nakipag-iwalay na ako kay Maki. Don't tell me siya rin na may gawa niyan? Oo, Carol. Ano? Halika magpa-blatter tayo. Carol, wag na. Anong wag? Kita mo nga yung nangyari dyan, oh. Eh, itong anak mo, baka sinasaktan din niyang siraulong Maki na yan. Hindi niya sinasaktan si Carlo. Ano ka ba, Lyra? Anong klase ba naman yung mga lalaking nagugustuhan mo? Halika na, magsumbong na tayo sa pulis. Carol, wag na. Okay na to, umalis ako sa poder niya. Kailan ka pa niya sinasaktan? Matagal na. Eh, bakit ngayon ka lang kumawala? Eh, mahal ko siya eh. Lyra, hindi na pagmamahal yan. Pagiging masokista na yan. Kaya nga eh. Ang tanga-tanga ko. Noong una kasi napaflatter pa ako sa pagiging siloso niya, pero habang tumatagal, palala na siya ng palala. Itong huli, maski yung waiter sa isang kinakainan namin pinagsilosa niya. Nginitaan ko lang yung waiter, Carol. Tapos pagdating namin sa bahay, sinapak na niya ako. Bakit ko raw nilalandi yung lalaki? Ay naku, Lyra.
Tara na, magsumbong na tayo sa pulis. Huwag mong palampasin yan. Wag, please. Natatakot ako eh. Baka balikan niya ako. Pati si Carlo madamay. Lyra, lagi mo nalang pinapalampas yung pananakit sa'yo ng mga nagiging boyfriend mo eh. Para rin naman sa proteksyon mo yan eh. Tara na, magpa-medico legal muna tayo. Wag na, Carol. Baka pati ko madamay pa. Alam niya rin tong bahay mo. Ano? Paano naman niya malalaman? Di ba binisita ka namin ni Carlo nung unang linggo mo dito? Carol, naghihintay lang sa amin si Maki sa kotse noon. 3 years na siyang ganyan. Bantay sarado ako, kaya hindi niya rin ako pinagtatrabaho. At kapag nakikita tayo kahit na hindi siya sumasama, naghihintay lang siya sa kotse. Para masiguro na hindi ako manlalalaki. What? Sabi ko naman pala talaga yung Maki na yan eh. Tara, pumunta na tayo sa ospital at magpa-medico legal na tayo. Ayoko, Carol! Tara na! Anong medical legal ang sinasabi nyo? Maki! Padaanin mo kami. Hindi kayo aalis dito! Tumabi ka dyan! Akala mo matatakot mo ako? Lyra, tara na! Sabi ko nang hindi! Pasok! Doon tayo sa loob! Maki! Tulungan niyo kami! Kala mo matatakasan mo ako? Ha? Tama na, Maki! Hindi ka makakawala sa akin! Maki, tama na! Ano ha? Huwag kayong makialam dito! Mabuti na lang po at umayuda sa amin ang mga kapitbahay ko sa inuupahan kong apartment, Papa Dudut. Mabuti na nga lang at kahit bago pa lang ako doon ay nagpakita na sila ng kabutihan at malasakit sa amin. Dahil kung hindi ay baka kung ano ang ginawa sa amin ni Maki. Matapos po nilang tumawag ng barangay ay dumating po ang mga tanod at tuluyan na rin pong ipinablatter si Maki. Hindi ko na po pinalabas si Lyra at ang anak niya sa apartment ko, Papa Dudut. At maski ako ay ilang linggo din na hindi mapakali at tuliro sa pangamba na baka bigla na lang may manaksak sa akin habang naglalakad. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na kami ginambala nung Maki. At matapos ang ilang buwan ay nabalitaan din ni Lyra na na-stroke ito. Hindi rin pinalampas si Maki ng karma. At dahil nga sa mga nangyari ay doon na rin tumira si Lyra at si Carlo sa inuupahan ko. At halos ako na rin ang sumusuporta sa kanila sa loob ng kulang-kulang 1 taon. Mula kasi nang nakipag-live-in itong si Lyra kay Maki ay hindi na rin niya masyadong kinokontak ang nanay at kapatid niya. At parang ganon din naman sila sa kanya. Sa madaling sabi ay parang nakipagkatays na sila ng kanyang mga kamag-anak sa isa't isa. At ako na lang talaga ang naaasahan niyang tutulong sa kanila ng anak niya. Mabuti na lang din at eventually ay nakakuha din ng trabaho si Lyra sa isang call center. At natuwa ako dahil nakikita ko na parang unti-unti na siyang nakakabangon sa mga pinagdaanan niya at nagiging independent na. Eventually ay bumukod na rin sila at lumipat na rin sila ng sariling kwarto ni Carlo sa may kalapit na bahay na malapit sa akin. OMG! Up to 70% off yung mga damit nila. Let's go! Hoy! Lyra, ano ka ba? Ang dami-dami na niyang mga pinamili mo. 2 na tayong nagbubuhat dito mga pinag-shopping mo. Ayaw mo pa rin tumigil. Isayang naman kasi, minsan lang mag-discount. 70% discount nga. Ang original price naman ng mga damit na yan, 10,000. Di 3,000 pa rin yun. Ano ka ba? 2 kahon na ng ukay-ukay na damit ang mabibili mo sa halaga na yan. Friend, ano ka ba? Nangan mo nga yung poses mo, nakakaya. Graduate na tayo dyan sa ukay-ukay, ano ka ba? Mayaman na tayo ngayon. Ay nako, ehon ko sa'yo. Halika na, pumasok na tayo. Carol, tingnan mo nga kung bagay sa akin tong black. Okay naman, maganda. Kaya lang parang medyo mahaba yung manggas. Ano ka ba, ganyan talaga yung mga uso ngayon? Sige, kunin ko na nga rin to. Wow, ganun-ganun lang? Hayaan mo na, naka 70% off naman eh. Sira! Ikaw mula nung nagka-credit card ka, wala ka nang ginawa kundi mag-swipe na mag-swipe ha. Pinapaalala ko lang sa'yo ha, hindi yan premyo, utang yan. Okay lang yan, magkaka 13th month pay naman eh. Ay nako, ano? Nag-open ka na ba ng isa pang account para lang sa savings mo? Hindi pa.
Tsaka na kapag dumating na yung 13th month pay ko. Eh ano pang matitira sa 13th month pay mo? Kung ipambabayad mo sa credit card dahil dyan sa mga pinag-shopping mo. Okay lang yan. God will provide. Lyra, alam mo nasa Diyos ang awa pero nasa tao ang gawa. Anong akala mo kay Lord? Genie na nasa bote kapag hinaplos mo ibibigay niya lahat ng gusto mo? Siyempre kung kaya mong paghandaan at ipunin, gawin mo na. Yung mga bagay na wala tayong kontrol bilang tao, yun lang ang dapat nating iasa sa Panginoon. Ay nako, tama na nga Sister Lyra. Sige na. Magbubukas na ako ng isa pang savings account para lang sa ipon. Tama! At siguraduhin mo na huwag mong gagastusin yon. Tapos kapag nakaipon ka na ng sapat, saka mo i-invest sa negosyo. Hello? Okay, sige po. Pwede po kaya bukas nyo na lang i-deliver kasi baka late na ako makauwi ngayon eh. Doblein ko na lang po yung shipping fee. Okay, sige po. Thank you. Ano na naman yung in-order mo? Order ako ng rubber shoes ni Carlo. Tapos ako rin. Matching kami. Teka, ipapakita ko sa'yo. Naku, magkano na naman ang bili mo dyan? Huwag mo nang itanong. Tingnan mo. Diba? Ang ganda. Naku, ayan yung pinagkakaguluhan ng mga kaopisina ko na rubber shoes. Bumili ka? 7,000 lang isa niyan? Hayaan mo na, friend. Kung sakasakali, first time ko naman to na magkakaroon ng sapatos na tatagal ng lampas sa 6 na buwan. Ay, naku, Lyra. Ikaw mag-ingat-ingat ka sa paggastos mo dahil hindi tayo habang buhay na malakas at may trabaho. Malaki po ang sweldo ni Lyra Papadudut. Lalo na kapag naa-assign siya sa night shift kung saan ay may dagdag po siya na night differential na nakukuha. Pero kung ano namang laki ng kanyang sweldo, ay ganun din po kalaki ang kanyang mga nagagastos. At halos buwan-buwan ay nauubos din ang lahat ng sweldo niya dahil sa mga bayarin sa credit card. Bukod pa kasi dyan ay kumuha na rin si Lyra ng stay-in na yaya na mag-aalaga kay Carlo dahil nagsimula na itong pumasok sa nursery. Pero kahit na magastos po si Lyra Papadudut ay galante naman po siya. Hindi po siya makasarili at sinishare ni Lyra sa ibang tao kung ano ang meron siya. Sa katunayan, sa tuwing nagsha-shopping po yan ay hindi nakakalimot sa akin. Pati ako ay kasama sa mga pinasasalubungan niya. At ang anak niyang si Carlo ay talagang branded halos ang lahat ng gamit. At umabot na rin po sa punto na kinukulang na ang kanyang sweldo sa kanyang mga binabayaran at nangungutang na rin siya sa akin. Nababayaran naman po ako ni Lyra kahit papaano. Pero ayun nga po halos parang wala din dahil matapos niyang makabayad ng isang inutang ay uutang na naman siya matapos lang ng ilang linggo. At muli na naman po akong kinabahan para sa aking kaibigan. Ang hindi ko po akalain Papadudut ay maski sa usapin ng pag-ibig ay magiging malaking hadlang si Lyra sa akin. Isang araw po kasi nagkaroon ako ng bagong office mate sa trabaho, si Jasper. Gwapo po siya, matalino at may kaya. Unang linggo pa nga lang po niya sa opisina namin ay marami na ang nagkaka-crush sa kanya. Isa na po ako doon. Pero dahil 2 taon ang tanda ko sa kanya, ay ang naging tingin at pagtrato ko sa kanya ay parang nakababatang kapatid. At nung ako po ang na-assign na mag-train sa kanya ay marami po sa amin ang naiinggit. At dahil nga po doon ay nagkaroon kami ng maraming pagkakataon na magkakilanlan at magkabanding. Eventually po ay nagkagaanan na namin ang loob sa isa't isa at naging close kami. Nang unti-unti ko na po siyang nakakakitaan ng mali siya ay nalaman ko na crush niya pala yung isa sa mga office mate namin. Dahil dito ay mas lalo ko na siyang hindi nakita bilang potential na boyfriend. At pinigilan ko na po kung ano man yung pag-assume na iniisip ko. Pero dahil na rin po sa naging komportable kami sa isa't isa, ay naging magkaibigan at close kami sa mga sumunod na linggo. Hanggang sa parang
nakaramdam na nga po ako ng eto't parang MU na nga po kami ni Jasper. Yun ay kahit na sinasabi niya pa rin na may crush siya na iba sa amin. At muntika na nga po itong mapatunayan nang minsang lumabas kami ng kami lang at walang ibang kasamang office mates. Ano? Hindi nga. So, NBSB ka talaga? Oo nga. Ano naman ngayon? Pero, bakit? Anong ibig mong sabihin bakit? Wala namang nanliligaw eh. At wala rin naman ako nakikitang worth it na ligawan ko eh. Weh, sa ganda mong yan? Sira. Oo nga, pero seryoso, bakit? Teka lang, alam ko na. Nai-intimidate ang mga lalaki sa'yo. Ha? Ako? Nakaka-intimidate ba ako? Oo. I mean, mukha ka kasing matino. Ganon? So ang mga gusto ng mga lalaki ngayon yung hindi matino? Hindi, ang ibig kong sabihin, para kasing masyado kang seryoso sa buhay. You mean boring? Yeah. Wow, thank you ha. Yun na nga eh. Nung nagkakilala tayo, hindi naman pala. Ang saya mo naman palang kasama. Sus? Bukod pa dyan, hindi ka marunong makipag-eye contact. Ha? Anong ibig mong sabihin? Napansin ko kasi sa'yo yun eh. Parang hindi ka nakikipag-eye contact sa mga lalaki. Wow, at talagang inoobserbahan mo ako ha? No, what I mean sa akin. Sa experience ko sa'yo. O sige na, real talk na tayo dito. Total, komportable na naman tayo sa isa't isa. Ang mga lalaki kasi, mahilig yung makipag-eye contact. Doon kasi nila nagigauge kung attracted sa kanila yung isang babae. Especially kung first time nilang mamimit yun. Ganun? Oo. Tapos ikaw, mailap ang mga mata mo. Walang landi. You know what I mean? Paano ba lumandi ng tingin? Ganito. Oh, tingnan mo ako. 'Di ba? Hindi mo nga ako matingnan ng diretso. Sige na. Try natin, isa pa. Madali. Titigan mo ako sa mga mata ko. Sino ba naman tong tawag ng tawag na to? Si Lyra. Wait lang Jasper ha, tumatawag yung best friend ko eh. Hello Lyra? Carol, nasaan ka ngayon? Pwede ba kitang puntahan? Kailangan ko talaga na makakausap ngayon eh. Ganun ba? Sige, pauwi na rin naman ako maya-maya. Antayin mo na lang ako sa bahay. Okay, sige, thank you. Jasper, mukhang kailangan ko nang umuwi. Ganun ba? Oo eh, mukhang may problema na naman yung best friend ko. Sige. Kung ganun, ihatid na kita. Talaga? Oo naman. Gabi na, alangan naman pag-taxiin pa kita. Okay. Salamat Jasper ha. Basta, sa birthday ko pumunta ka. Siyempre naman. Nice. Aasahan talaga kita ron. Mawala na ang lahat. Huwag lang ikaw. At kahit na buwisit po ako sa timing ni Lyra Papadudut ay agad po akong umuwi sa pangamba na kung ano naman ang pinasok na gulo nito. Pero pag uwi ko nga naman ay nalaman ko na isang malaking kamalasan pala ang dumapo kay Lyra. Na mali-lay off po siya. Nalugi na po kasi yung account kung saan siya na-assign at wala na po sa kanilang paglilipatan. At dahil dito ay napagdesisyonan na bibigyan na lamang sila ng separation pay. Alam ko pong magiging isang malaking problema ito kay Lyra dahil alam ko po kung gaano kalaki ang mga binabayaran niyang bills buwan-buwan. At dahil nga po sa mga nangyari ay na-depress po si Lyra Papadudut. Sa mga sumunod na araw ay halos tuliro at tahimik lang po ito kapag nakikita ko. At dahil na rin po siguro sa guilt
na ako po ay pumapag-ibig at nagpapakasaya habang ang best friend ko naman ay kakawala lang ng trabaho ay minabuti ko na rin pong mag-beg off sa birthday ni Jasper at sinamahan at dinamayan ko na lang po si Lyra. The next day matapos po ang birthday ni Jasper ay nagbago po ang pakikitungo niya sa akin. Naiintindihan ko naman po na magkakaroon siya ng tampo dahil hindi ako nakarating. Pero ang talagang kinagulat ko po ay nang marinig ko na usap-usapan sa opisina na may nangyari kay Jasper at doon sa babaeng nabanggit niyang crush niya. At ngayon ay parang naging item na sila. At pagkatapos po ng 1 linggo papadudot ay naging si Jasper na at ng babaeng yon. At si Jasper ay naging cold na rin sa akin na parang may kinikimkim na sama ng loob. Alam ko pong medyo mababaw pero ang sakit-sakit sa damdamin ko nang nalaman ko na nagka-GF na si Jasper. Alam ko rin po na medyo mababaw na makaramdam ako ng sakit sa isang lalaki na naka-MU ko lang naman at hindi naman talaga sa akin nagtapat. Pero hindi ko rin po maalis sa isipan ko papadudot na paano kaya kung nagpunta ako sa party ni Jasper na yon? Masasabi niya kaya sa akin na may gusto siya sa akin? Baka ako na ang GF niya ngayon kung sakasakali. Pero dahil naman sa pag-aasikaso at pagdamay ko sa problema ni Lyra, ay naisang tabi ko naman ang sarili ko. Hindi ko na nga po alam kung saan ako mas maiinis. Kung doon ba sa missed opportunity na magkaroon ng boyfriend dahil kay Lyra o dahil sa naipong kong konsumisyon sa pagiging taga-ayos ng buhay ni Lyra. At umabot na nga po sa rurok ang depression ni Lyra papadudot. Kaya minabuti kong dalhin na muna siyang muli sa bahay namin. Para kung sakaling nasa trabaho ako, andun si na mama para ma-check si Lyra every now and then. At kahit po kailangan ko na namang bumiyahe ng 2 oras araw-araw dahil mapapalayo na naman ako sa aking pinagtatrabahuhan na opisina, ay ginawa ko po. Alang-alang kay Lyra. Lyra, bumangon ka na dyan. 11:00 na ng tanghali. Sumabay ka na sa akin sa pagpasok ko sa shift mamaya. Maya-maya na. Akala ko ba maghahanap ka na ng trabaho? Bukas na lang, Carol. Masama pakiramdam ko eh. Lyra, 3 linggo ka ng ganyan. Kumilos ka na't mag-asikaso. Carol. Ano? Carol, pakiramdam ko. Papatayin ko sarili ko. Ano? Carol, hindi ko na kaya. Pagod na akong mabuhay. Lyra, wag mong sabihin yan. Pagsubok lang yan, malalampasan mo to, okay? Carol, parang hindi ko na kayang malampasan to. Kakayanin mo, okay? Sige na, mag-asikaso ka na. Carol, ikaw na bahala kay Carlo, ha? Ano? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Wala na akong ibang mapagbibilinan kay Carlo. Ikaw ang ninang niya. At ikaw lang ang kakilala ko. Ikaw lang ang pinakamatino at maaasahang taong kakilala ko. Lyra, please. Huwag namang ganyan. Malalampasan natin tong problema mo, okay? Gusto ko na lumaki siya na kagaya mo. Matalino, malakas, responsable sa buhay. Tigilan mo na yan, Lyra. Pangako mo sa akin na alagaan mo si Carlo. Magwala na ako. Hindi. Hindi ko aakuin yung anak mo. Gagaling ka pa, Lyra. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Nasasaktan ako, Carol. Shh! Tahan na. Tahan na. Nabibigatan ka na sa akin, no? Pakiramdam mo, pabigat na ako sa'yo, no? Hindi. O siya. Sige, magpahinga ka na lang ulit ngayon kung hindi mo pa kaya. Carol, lahat na lang kayo irritable sa akin. Walang may gusto sa akin. Bata pa lang ako, wala nang may gusto sa akin. Wala akong lugar sa mundo.
Huwag mong sabihin yan, Lyra. Pero totoo, di ba? Nabibigatan ka na sa akin! Mas mabuti pa magpakamatay na lang ako! Tumigil ka na, Lyra, please! Makaka-recover ka! Makakakuha ka ulit ng trabaho, maayos mo yung buhay mo at mapapalaki mo ng maayos yung anak mo! Ayoko na nga eh! Ayoko na! Pare-pareho naman tayong may problema, Lyra eh. Bakit ang dali-dali sa iyong bumigay? May anak ka! Ikaw na bahala kay Carlo. Ayoko na. Anong ayaw mo na? So ano? Sa akin mo na naman ipapasa dahil hindi mo na kaya? Lyra, mula na makilala kita, lahat ng gulong pinasok mo na hindi mo malusutan, ako ang umaayos. Ako ang umako. Lyra, pagod na rin ako. Maging malakas ka naman para sa sarili mo. Ayaw mo na mabuhay? Pwes ako, ayoko na rin. I'm sorry, Carol. Pasensya ka na kung mahinang klaseng tao ako. Lyra! Ano ka ba? Bakit tinuulog mo yung ulo mo sa pader? Ano ba nangyayari sa'yo? Pabayaan mo ako! Gusto ko na mamatay! Gusto ko na mamatay! Ma! Ma! Tulungan ako! Tama na! Ano ba yan? Sandali lang! Ano ba nangyayari dito? Lyra! Carol, ano ba? Dali! Tumawag ka na ng ambulansya! Sandali! Lyra! Lyra, ano ba? Sinuntok po ni Lyra ang bintana at nagkanda dugo-dugo ang mga kamay niya. Mabuti na nga lang po at naroon din ang kasambahay namin at napagtulong-tulungan namin na matalian si Lyra para hindi niya masaktan pa ang sarili niya. Agad po naming itinakbo si Lyra sa ospital at batay nga po sa pagsusuri ng doktor, may malalang depresyon daw si Lyra. At dahil dito ay kinakailangan ng mai-confine muna sa psychiatric ward para hindi na siya manakit sa sarili niya. Dahil wala din naman pong trabaho si Lyra ay ako na rin po ang umako ng mga bayarin sa hospitalization. Gusto ko na po talagang sumigaw at magwala na rin po sa puntong yon. Hirap na rin po akong maging kaibigan ni Lyra. Pero at that point ay parang hindi na rin naman ako po pwedeng bumigay dahil baka buhay na ni Lyra ang maging kapalit. Kahit na hirap at hinang-hina na ako ay kailangan kong magpakatatag para sa kaibigan ko. At siguro nga po ay medyo napansin na rin po ito ng doktor ni Lyra. Dahil hinikayat niya po ako na magpasuri na nga rin nang malaman niya na halos ako na ang guardian ni Lyra. At doon ko na nga rin po nalaman na meron na rin po akong sintomas ng depression. Mabuti na nga lang po at pinag-aadya po kami ng Panginoon at inoferan ako ng libreng consultation ng doktor ni Lyra. Dahil alam po niyang ako ang nagbabayad para dito at sumusuporta sa anak nito. At eventually ay hinikayat na rin po ako ng doktor na makipag-ugnayan sa nanay ni Lyra. Kahit pa labag ito sa loob ni Lyra. Sa puntong yon daw ay huwag na huwag raw akong maging concerned kung ano ang mararamdaman ni Lyra. At labanan ko lang daw ang guilt na mararamdaman ko. Ang nararapat daw ay gawin namin kung ano ang tama at makakabuti para sa aming dalawa. Sa ngayon po ay patuloy po ang therapy ni Lyra, Papa Dudut. Nakontak na rin po namin ang nanay niya at sa ngayon ay eto na rin po ang nag-aasikaso sa kanya at kay Carlo. At kahit nga po nakakaramdam na rin po ako ng guilt dahil nasanay na po ako na palagi ako ang nasa tabi ni Lyra kapag may kailangan siya, ay dumistansya na rin po ako muna sa kanya. Sinunod ko po ang payo ng doktor na magpalakas muna bago ako maging malakas para sa iba. At ang ipinagdarasal ko nga po, Papa Dudut, ay gumaling na rin po si Lyra para hindi na po niya kailangang umasa sa akin o sa ibang tao. At magkaroon na po siya ng sapat na lakas at motibasyon na mabuhay para sa sarili niya at para sa anak niya. Ang inyong kapuso at masugid na tagapakinig,
Carol.